para malalim ang ating talakayan at marami tayong matanong. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kasama na po natin former Senator Panfilo Lacson, ang ating Jaguar ng Kaban ng Bayan. Magandang umaga po, Senator Ping. Good morning po, Senator Ping. Welcome back po. Good morning, Patpi. Ali, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Sinasabi namin ni Patpi, kapag mga ganitong panahon na hinihimay po ang pambansang budget at meron pong nakikita na mga kamalian ng ating mga kababayan, namimiss ka namin sa Senado dahil ikaw nga ang Jaguar, no, ng Kaban ng Bayan. Umpisahan natin. Marami tayong gustong ipasok sa ating talakayan ngayon. Ang zero subsidy ng PhilHealth, yung budget cuts ng DepEd, yung pag-allot ng allocate po ng 26 billion para sa AKAP. Pag-commit pa time tayo, pag-usapan natin ang unprogrammed funds. Umpisahan po natin sa zero subsidy na binigay po ng... walang binigay. Ni Zero. Singkong Duling ang ating pamahalaan bilang subsidiya sa PhilHealth. Kayo po, Senator Ping, ang saloobin nyo tungkol dito. Ang unang-unang concern ko, kasi maliwanag sa ating konstitusyon, saligang batas yan eh. At mismo sa budget message ng Pangulo, nung isinabit niya yung 2025 National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget, naka-emphasize pa doon na sinasabi niya talagang top priority ang edukasyon, ang sa education sector, kasi yun ang sinasabi ng konstitusyon. So maliwanag yun ang basic. Ang pinakamalaking problemang nakita ko dito sa after the BICAM, nabaliktad yung imbalance, napunta sa DPWH yung top priority. At yung education sector, naiwanan lamang ng mas konti kesa sa DPWH, 1.113, alam na natin lahat yun. Ang original na budget kasi ng sa NEP, sa President's Budget, yung education sector, pag sinabi nating education, hindi naman DepEd lang yun eh. Yes. Kasama dun yung state universities and colleges, tapos yung CHED, yung TESDA, yung apat na yon pati DepEd, 977 billion yon. At ang budget ng DPWH nasa 900 billion lamang. Yun ang nabaliktad, kaya yun ang pinakamalaking problema kasi constitution na yung nabangga. Yung alam mo yung subsidy ng government subsidy sa PhilHealth, pwede pa nating sabihin may katwiran dahil napakalaki pa nga ng budget daw ng PhilHealth. Ang huli natin narinig, hindi lamang 500 billion, kundi nasa 700 billion pa. At yung tama, yung absorptive capacity, hindi naman nagagamit. At ang sinasabi nga lang, kailangan ibaba yung premium at itaas yung benefits. Yung mga ibang issues pa, sa aking opinion, pwede pang, ibig sabihin, pwede pigitan pa ng isang mata. Pero pagka yung constitution na, ang kalaban, teka muna kasi magiging open sa challenge sa Supreme Court pagdating ng araw. May paliwanag yung congressman, at least one of them, at meron siyang table na ipinakita na kung saan mas malaki pa rin daw yung budget ng education sector. Kaya lang dinagdagan pati yung Philippine Military Academy, yung Philippine National Police Academy, isinama doon. Sa education. Ang maliwanag naman sa budget message ng Pangulo, 4 lang yung binanggit niya. Pag sinabing education sector o edukasyon, yun lang yun. Yung DepEd, SUCs, tapos yung CHED, at saka yung TESDA. Yun lang naman yung nakapalaob doon. So, yun lang ang pinaka-worry ko sa lahat ng mga issue tungkol sa budget. Of course, maraming issues, pero yun lang ang primary concern na pag nalagdaan ng Pangulo yon at naging batas na, meron ng tinatawag na kontrobersya. Kasi nga, nabaliktad na, hindi na naaayon sa saligang batas. At mabuti na lang, may pahayag ngayong lumabas si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi muna itutuloy yung takdang pagpirma ng budget sa December 20. Sa makalawa na yon, So, mabuti na rin at gano'n nangyari. At hihimayin daw muna nila pag-aaralan. So, Senator Ping, after your explanation po, kasi nung una, nagsasabi po si PBBM na ayaw daw niyang gawing line veto yun, kasi nga parang masalimuot. Pero ngayon nga, naglabas na sila ng pahayag na mukhang
i-delay no yung signing po ng budget. Pero ang tanong ko po, ano ba yung mga alternatibo na pwedeng gawin po ng presidente? Pwede ba niyang ibalik ulit yun sa BICAM, magpulong ulit sila? Or siya na lang po magla-line veto and i-delay lang po yung pagpirma po niya dun sa budget? What are the options left for the president? Parehong available yung options na yun. Kasi kung ang pag-aaralan lamang yung dalawang departamento, wag na muna yung iba kasi masalimuot talaga kung pati yung mga PhilHealth, pati yung sa ibang mga natapyas na institutional amendments tulad ng ginawa ni Senator Zubiri, dinagdagan yung sa DOST at lahat, talaga masalimuot yun. Pero kung ibabalik sa BICAM, mag-a-appeal siya, magre-request siya sa Kongreso, total, hindi pa naman isubmit yung enrolled bill eh. So nasa kamay pa rin ng Kongreso yung national budget natin, yung proposed budget. So pwedeng mag-reconvene at ang i-correct lang yung imbalance doon sa education sector at saka yung infrastructure. Kung ilalamang yung budget ng education at yun ang top priority pa rin, wala nang problema sa Constitution. Okay. Yung isang option, yun nga, mag-line item veto. Ngayon, to simplify yung line item veto, hindi naman natin gustong pangunahan. Pero kung tatapyasin niya lamang yung mga maliwanag na insertions na in consultation with DPWH, kasi ginagawa ko ito, Ali, Patpi, nung pagka kami nagpe-plenary session sa budget ng DPWH at hinihimay ko yung mga insertions na ginawa sa House version, tinatanong ko lang yung Secretary ng Public Works, ito ba alam ninyo? Kayo ba nagplano nito? Kung ang sagot nila, pag halimbawa isang item nalagay doon, multipurpose building, alam niyo po ba ito? Ang sagot malamang sa hindi, hindi nila alam. Sabi ko, kung hindi niyo alam at hindi kayo involved sa pagpaplano, paano niyo i-implement ito? May implement niyo ba ito? Ang malamang na sagot sa hindi, hindi nila kayang implement. So sabi, ang tinatanong ko susunod, so ito yung dahilan kung bakit napakalaki ng inyong unused o yung unutilized na appropriations. Minsan, pumapalo lamang sila sa 40%, 50%, ng compliance do sa national budget. So ang sagot nila, ganun nga ho nangyayari. Hindi namin ma-implementa kasi hindi namin alam kung paano implementa yan. Kasi hindi kami involved sa pagpaplano ng proyekto na yan. So ganun din siguro ang pwedeng gawin ng Malacanang in close consultation with DPWH Secretary. Tanungin lang nila isa-isa yung mga naisingit sa BICAM. Huwag na yung, alam mo, yung naisingit sa General Appropriations Bill sa House version at yung naisingit sa Senate, posibleng yon inapila ng mga government agencies mismo. Lumapit sila sa mga congressmen o doon sa chairman, subcommittee chairman. Ito kailangan namin, nakaligtaan namin, hindi namin naasama sa NEP. Baka pwede naman yung malagyan ng pondo ito. So alam nila yon. Ang masama sa BICAM, kung basta siningit lang whimsically ng isang kongresista o ilang kongresista o ilang senador, walang konsultasyon doon sa ahensya magpapatupad, paano yun i-implement? Yun ang problema natin. Kaya year in, year out, ang laki-laki ng ating unused appropriations na nasasayang. Dahil nga doon sa mga insertions, congressional insertions na wala namang consultation sa mga ahensya. Wala namang masama sa pag-amenda ng proposed budget o yung tinatawag na General Appropriations Bill. Kasi yun nga ang essence ng power of the person, na kaya sinasamitin ng presidente para i-review ng Kongreso, both houses, kung meron nakaligtaan at merong hindi nasama sa National Expenditure Program, marevisa ng both houses at ito'y isubject sa amendments. Pero ginagawa namin yun. Ako mismo, nag-amend din ako nagre-realign ako. Pero ang lahat ng realignments ko noon, institutional. Wala yung personal o individual na basta ko nila isasama doon dahil gusto ko yung isang proyekto sa Cavite halimbawa o sa amnong probinsya sa Pilipinas. Lalagyan ko na lamang ng wala namang konsultasyon sa mga ahensya na dapat magpapatupad. Mag-implement, okay. Yung sa education budget, yung tapyas na kabuang 12 billion, 10 billion dyan for the computerization program, may binabanggit nga si Congressman Rog. Kasi nga naman, ang baba din ng absorptive capacity nitong utilization rate nila, doon sa binigay sa kanila na 11.63 billion na budget,
2.075 billion lamang ginastos nila dun sa budget sa and I'm not so worried because nagpahayag na ang Pangulo na gagawa ng paraan para ayusin yan, na maibalik yung tinapyas na budget ng education sector. But Senator, ito pong sa PhilHealth, yung sinasabi ng Pangulo, yun din ang sinabi niya, ang daming pera ng PhilHealth. Merong nasa 500, nasa 600, nasa 700 billion, nasa 100 billion ang ginagastos niyan bawat taon. Pero I will, for the sake of discussion, number one, sinasabi, Senator Pia Cayetano, among many, labag yan sa batas. Illegal yan because sabi sa syntax law, 80% of nakubrang buwis should go to PhilHealth, as subsidy. Yung hindi ba maapektuhan yung actuarial life. Ang laki ng pera ngayon ng PhilHealth, but already ang dami nilang dinadagdag na care benefit packages. Ini-increase po nila ngayon. May plano na ibaba yung premium contribution from 5% to 3.5%. With all of this taken into account, baka naman umikli yung actuarial life ng pondo ng PhilHealth. Senator. Yes, tama. May punto at maganda yung punto ni Senator Pia Cayetano kasi nga may batas na nababiolate. Kasi nagpasa ng syntax doon na kung saan meron talagang share. Naka-earmark yun para sa PhilHealth, para sa Universal Healthcare, sa PhilHealth at sa lahat. Ngayon, ang nilalabag mo doon, yung batas na iperasan ng Kongreso. Ang sinabi ko kanina, concern ko talaga primary kasi Constitution na yung binangga, fundamental law of the land. Yung batas, kung halimbawang hindi nasunod, hindi natupad, hindi ganun kalala kung Constitution na yung na-violate. Kasi nga, at babalikan ko kung bakit napakalaki noong yung hindi na-utilize, yung unutilization rate. Kasi nga, minsan hindi nakokonsulta yung ahensya mismo pagka nagkakaroon ng mga insertions ang mga kongresista at mga senador. Yung sa PhilHealth naman, tama rin si Senator Pia kasi ang tinitingnan lang siguro nila yung parang immediate na pangangailangan na gagastusin ng PhilHealth. How about yung actuarial life? Marami silang mga pananagutan sa mahabang panahon. At parang SSS din yan at saka GSIS na kung saan pinangangalagaan nila yung pangmatagalan kasi pension naman yung tinitingnan nila doon. Nakaprograma yan 20, 15, 10 years from now. Hindi yung titingnan mo lang yung the whole budget year for 2025 o kaya 2026. Kasi yun nga, paano kung halimbawa susunod na panahon naman lumaki yung pangangailangan ng PhilHealth kasi maraming nagkasakit. At maraming nangangailangan. At tinaasan nila yung benepisyo at binabaan yung premium, baka mapaektuhan in the long term yung mga responsibilidad ng PhilHealth sa mga customers nila, yung mga nagko-contribute at saka yung mga non-contributing members. So tama si Senator Pia doon na merong batas na nababiolate kapag siniro subsidy mo yung PhilHealth. Okay. Another, ako talaga yung si Ali rin, gigil na gigil dito. Senator Ping, nung panahon mo, may akap na ho ba nun? May iba bang word na ginagamit po? Bagong nila yan. Baka naman nung panahon ninyo, hug. Pero ngayon po, akap na po. Pero can you enlighten us po dito po sa akap? And bakit po, if I remember correctly, 2 weeks ago or something, sabi po ni Senator Amy, na hindi papasa talaga yan sa Senado dahil marami pong tinututulan niya yan, no? Tapos bigla pagkatapos ng BICAM po, nabigyan na po sila ng 5 billion, tapos ang mga congressmen po ay nabigyan po ng 21 billion po dito po sa AKAP para sa ayuda sa Kapos ang Kita program. Wala ito sa sa National Expenditure Program, Senator, wala sa NEP. So ito pong AKAP cash is to be handed out by re-electionists to voters. So, ito po ang mas hindi po DSWD po ang magbibigay po nito. Ang mga
mga politiko Pero po. nagsalita na si Secretary Gatchalian Oo. na dapat wala daw papel. Dapat. Wag umepal ang mga Oo, politiko dapat. sa pamimigay ng AKAP. Pero nakikita naman natin yung mga Yun na nga. So, video, di ba, Yeah. na mga politiko ang umiikot at nagpapamudmud niyan. So, Senator Ping, kayo po, what's your take on this po? Kung kayo po, pagpasok nyo, pagbalik nyo po ng Senado po sa 2025, magkakaroon pa ba ng AKAP? Noong panahon namin ni na Senator Soto, Senator Drilon, Senator Gordon, walang AKAP. Ang AKAP lang noon, pagka yung may nag-aaway sa Senate at saka nagkakaayos, yun, nag-aakapan. Oo, yun na nga Sabi ko, baka wala nga talagang panon yung AKAP. hug. Oh. Alam mo, Ali, Papi, yung 4-piece, sana, yun na lang sana yung programa ng Correct. gobyerno. Kasi pinag-aralan na matagal yun. Oo. Yung 4-piece natin, yung Pantawid Pampamilya program. At successful yun, ano? Dahil may mga weaknesses din, pero by and large, napaka-successful kasi napag-aaral yung mga anak, nakakatawid sila at nakakagraduate. Itong mga bagong na-introduce na AKAP, AIX, MAIF, Tupad. Tupad, kung ano-ano pa, nadagdag na lang nadadagdag in the course of time dahil nagamit na nga ito sa pangampanya. Parang sa halip na social services talaga nagagampanan, parang pang-alaga ito sa mga, nagiging pang-alaga doon sa mga leaders, ano, sa mga kasamahan ng leaders ng mga ibang mambabatas. So, tama kayo, wala naman sa NEP at saka wala rin yan yung sa 2024, wala rin yan sa House version, wala rin yan sa Senate version. Biglang sumulpot yung AKAP na yan sa BICAM. So, nasa na yung disagreeing provisions? Kasi kung wala naman sa House version at wala sa Senate version, ang nire-reconcile sa BICAM, yung disagreeing provisions, ba't sumulpot bigla sa BICAM? Nagkaroon ng bagong item. So, doon pa lamang, ngayon sa current year natin, calendar year sa 2024, controversial na yung AKAP. Kasi nga, bigla sumulpot sa BICAM. Ngayon, parang gusto ma-institutionalize na. Dahil yun nga, medyo napunan ko nga yung pahayag ng chairman ng Finance Committee ng Senate, si Senator Grace po. At nagulat ako, parang bakit nagkaganito yung tayo na Senado na sabi, sige, pinapayagan na namin dahil yung mga senador magkakaroon na rin na access na 5 billion. Naambunan. Ito pa lamang, parang, alam ninyo, parang inamin na nila, nag-iimplementa sila, which is very wrong. Kasi sabi rin sa Constitution, may separation of powers. Yung Kongreso, power of the purse, sila yung nag-legislate. Pagkatapos na maipasa yung budget, wala na silang pakialam, kundi mag-oversee lang, yung oversight mandate lang. Pero parang effectively, inamin nila na mag-iimplementa sila ng AKAP kasi pinarty-party nila out of the 26 billion, 21 billion yata yung sa Congress. Yes. At 5 billion yung sa Senate. So ano yan, sila mag-iimplementa, sila mamumuntod. Inamin na ba nilang ganun? Ganun na ba parang kalakas ng loob na para sabihin, sige, okay na. Babalik na namin yung AKAP, hindi na aangal yung Senado. Kasi may 5 billion naman kami dyan. Napakapangit naman. Kaya nga, so ako, ang singit ko lang po dyan, Senator Ping, is there a chance also for the President? Kasi sabi mo nga, wala naman yan sa original na budget eh. Pwede ba yan tanggalin ng Presidente? O sang-ayon siya dito sa AKAP na ito? Kasi just to do the math, kung 26 billion nga sa Kongreso, kung 316 members po sila, that's 83 million pesos each. Sa Senators, kung 5 billion divided by 24, na dapat 23 na nga sila, 208 million each. So that's substantially, that's really a lot of money for a year. Yun talaga yung pangit, yung intention, yung motibo. Kasi, at saka hindi talaga proper kasi parang ang binibigyan yata ng AKAP, yung mga minimum wage earners na kung saan, dahil kapos ang kita, may kasabihan nga tayo, di ba? Pagdating sa pera, nothing is enough. There's only too little and too much. Wala talagang wala namang kasiyahan talaga yung walang magsasabi na ako sapat na yun sa akin. Bihirang-bihirang tao yung nagsasabi ganun. Yun nga, sinasabi, there's only too little and too much pagdating sa pera. So, yun lang naman ang issue doon. Kung ang intention nila makatulong, di tumulong. Pero wag naman yung harap-harapan sa sabing kami na mismo mamumudbod. We have time for Ba't ihayag pa sa media yun? We have time for one last question, Senator. Year in, year out, taon-taon na lamang sa
mahigit mga 30 taon ko as a broadcaster, pinag-uusapan itong salamangka na nangyayari sa Bicameral Conference Committee na maraming mga insertions na in the end talagang nagkakaroon ng ng mga controversial na issue na mga sinisingit po nila. Number one, may panawagan i-live stream yan for transparency. Para malaman po natin, nakikita po natin kung ano yung mga nagiging negosasyon at yung mga nangyayari dyan sa Bicameral Conference Committee. Hindi yung nagugulantang na lang tayo na biglang may akap na naman, na merong mga budget cuts, na lumalabas na yung iba unconstitutional, yung iba labag sa batas. Senator Ping, itong Bicameral Conference Committee na tinatawag pong third chamber, ano ba tang marapat gawin dyan? Yeah, I couldn't agree more. Kailangan gawin transparent. In fact, nung senador ako, 2 beses ako nag-file ng resolution para maging transparent. Kasi yung iba naman bicameral conference na ginagawa namin, open naman yun maski sino pwede pumasok, may media. Bakit namumukod tangi pagka national budget o general appropriations bill ang iba bicam? Bakit masyadong exclusive? So wala nangyari to sa resolution na final ko. Siguro sabihin ko na for obvious reason na ayaw nila ipahayag kung ano yung mga negotiation na nangyari. And worse, hindi lamang talagang hindi transparent, kundi limited lamang sa 2 katao na mag-o-open, mag-acknowledge, mag-open statement, pagkatapos magsususpend at pag nagpangipangitan na lang ulit, pirmahan na ng pagkakapal-kapal ng mga dokumento na hindi mo na talaga mababasa. Masisipat, Hindi mo pwedeng iuwi yung dokumento para pag-aralan. So talagang napapanahon na, mabuti na rin may mga, sabihin ko, blessing in disguise, na may mga controversies na malalaking ganito para mamulat na rin yung ating, hindi lang mga kababayan natin, kundi mismo ang Kongreso, na gawin naman ating transparent for a change at saka para sa ikabubuti rin. Kasi after all, pera natin lahat yan, taxpayers naman tayo lahat. Na kailangan may pakialam tayo kasi national budget. At sabi ko yung national budget is the lifeblood of our economy, if not the whole country itself. Kasi kung wala tayong budget, parang ang pamilya, wala kang budget, mamamatay ka sa gutom. At wala kang damit na isusuot, wala kang shelter sa iyong ulunan. So ganun din ang national budget, kaya lang malaki yung scale na kailangan pangalagaan natin. Kasi kung hindi, talagang saan tayo pupulutin 15, 20, 30 years from now? Hindi tayo yun. Yung ating mga mga apo sa tuhod na hindi na natin makikita mga panahon na yon, baka kung ano yung kakahinat na nila sa mata ng buong mundo o kaya sa sarili nilang katayuan sa buhay, baka wala tayong Pilipinas sa pag-uusap o silang pag-uusapan. I don't understand also, Senator, dahil very extensive yung budget deliberations ng bawat ahensya sa bababang kapulungan. So ito yung version ng House of Representatives, tapos sa Senado, ito yung kanilang version. Tapos maiiwan sa kamay ng iilang tao yung final version na isusumite, yung enrolled bill na aakyat po sa palasyo. Parang sampal din po doon sa, di ba? I was going to ask quickly lang. Yeah, doon sa mga nagtrabaho. Lalo kami noon, nagpupuyat talaga kami. Naabot kami ng 3:00 ng madaling araw kung ilang linggo yan, kung mayroong budget deliberation. Pagkatapos kamukat-mukat mo, paglabas tong bicameral report, nawala lahat yung pinagpaguran. Correct. Pati yung mga pinuna mo, mga pinuna namin na nakahalang yung bahay sa kalsada dahil hindi binayaran yung road right of way. Yung iba naman, dala-dalawa yung pondo sa iisang proyekto. Pagkatapos makikita mo, of course, I'm exaggerating, kasi yung sa akin talaga nakabantay ako nung down to the last minute, down the wire, na maski sa BICAM, member ako ng BICAM, talagang pinapakailaman ko rin. Pero talagang may nakakalusot din. Pero alam mo yung hinagpis ni Senator Zubiri? Ako, na-ano ko yun na-experience ko rin yun. Nangako siya sa DOST. At binigyan niya naman talaga ng institutional amendment, in fairness to him. Hindi naman yung capricious yung kanya, talagang hiningi ng ahensya yon. At pagkatapos, biglang member naman siya ng BICAM, being, I think, a vice chairman because subcommittee chairman siya. Biglang nawala lahat yung kanyang pinagpaguran ng kanyang mga staff. Talagang napaka-unfair. Nakakasama talaga ng loob din. Pero And I can sympathize with Senator Zubiri. Yeah. Senator Ping, my last quick question lang. If the President has delayed the signing of the budget, ano yung
ultimate last day, may deadline ho ba yan para po kailangan mapasa, finish or not finish? Para lang alam hindi natin. re-enacted yung Para- budget. Ha? December 31. Otherwise, magre-renact yung budget, Ayun. reenacted budget. So, December 31 Nakalutang po. lahat yung End of the pondo year. Oo. at walang items kasi reenacted eh. Oo, Parang effective pa rin yung 2024 budget. Budget. Kaya lang yung pondo nakalagak, yung 6.3 trillion Oo. mahigit, naandyan yan, nakalutang yan. Oh. So, hindi healthy yon sa ating ekonomiya, sa lahat. Oo, lahat ng oo. sektor ng ating lipunan. Okay, so the President has up to December 31 to sign it. So, Oo, para whether- hindi I re-enacted think, yung alam mo, budget. ginawa ni President Duterte yan eh. Nung nireklamo rin namin, mas malala noon yung ginawa. Nung Kongreso noon, I think ang speaker noon, si Pantaleon. dating President Gloria Macapagal Arroyo. oo. Nag-ratify yung House. Nung nag-enroll bill na, inamend pa. Ibig sabihin, mas malala yun kasi hindi lang sa BICAM inamend, sa enroll bill, napag-usapan na namin, nag-ratify na kami eh. Oo. Ngayon, nireklamo namin ni Senate President Soto noon. Tinawagan niya si President Duterte at sabi namin, merong 75 billion dyan na hindi namin alam kasi Grabe. hindi kasama sa niratify namin. Nireview ng, ganun din, nireview ng Malacanang noon Ayan. at makakita pa sila ng 20 billion Ayun pa. na, Kaya I 95 remember yan. billion yung Oo, pinito. naging savings. Ang suggestion ko ngayon, Yan yung napunta sa may tertiary humble- education, may humble yun ba? suggestion. Oo. 288 billion yung dinagdag sa DPWH. Ngayon, Alam mo? himay na lang ng Malacanang yon. Alin ba rito yung talagang walang kamalay-malay ang DPWH na nasingit? Correct. Yun yung tinatawag na line item veto na kung Line saan item. babawasin yung kakaltasin uli yun, Yeah. tatanggalin Oo. yung line item ibibito ng presidente. Yung wag naman yung buong 288 billion din na dinagdag. Or kung capricious lahat yon at hindi rin alam ng DPWH, hindi nila ma-implement din lamang, tapyasin na lamang. Nakatipid pa tayo ng Correct. ating uutangin. Oo. Okay. Ano, what did we tell you? Di ba kailangan natin ng Jaguar? ng Guardia sa Kabanang Bayan? Nako, Senator sa Ping, pagbabalik nyo talaga, sa Senado na kayo, marami po kayo alam mo, may talaga. nanonood sabi sa akin the other week. Alam mo, napapanood ko pag ni-interview nyo si Senator Ping Lacson. Halatang halata kayo. Sabi, well, unapologetically. So, Senator Ping, maraming salamat for joining po, us this Senator morning. Ping. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much po sa inyong magandang explanation. Diba? Yeah, Grabe oras. singitan, ano?